Para sa mga OFW na gustong magkaroon ng Atomy card, umpisa na natin. Para makapag-register tayo dito sa Atomy account natin is kailangan natin ng Philippine SIM card. Pwedeng eSIM or physical SIM card, kahit anong Philippine networks. At saka kailangan din natin ng valid ID. Pwedeng passport or yung digital national ID, which is yun yung ginamit ko. Ang main feature ng card is itong Atomy card. So yung monthly bill natin dito, pwede natin i-convert into 3 or 6 months to pay. Tapos may additional feature na lang dito na cash loan na up to 55,000 pesos. At saka savings account na may 3.25% interest na ang payment is daily. Since ang focus natin dito is yung pagkuha ng Atomy card, so itap na natin yung card. Lalabas na dito yung mga features ng card katulad ng 0% interest basta nakakapagbayad ka before due date. Tapos wala siyang annual fee. Tapos yung spending limit mo or credit limit na up to 200,000 pesos. Depende na lang din yan sa credit score mo kung paano mo gamitin yung Atomy card mo. And hindi ka na-delay or kung hindi ka na-delay sa pagbayad ng monthly bills mo dito sa Atomy. So itap na natin dito yung apply for free. Tapos pili lang tayo ng kulay ng Atomy card na gusto natin. Ang pinili ko dito is yung black. Tapos dito tayo ngayon sa need a physical card. Huwag mo i-highlight yung physical card kasi nasa abroad pa naman tayo. Kumuha na lang tayo ng physical card pag nasa bakasyon na tayo sa Pinas. Okay? I do not recommend na ibang tao yung humahawak ng physical card natin. Okay? So itap na lang natin I agree. Tapos itap na natin yung next. Ewan ko lang kung saan lumabas yung screenshot na to. So sa printed name on card, ang piliin mo dito is yung full name mo. Tapos sa current address mo, ang ipipiliin natin dyan is kung saan ka nakatira sa Pinas. So yung home address mo sa Pinas. Tapos i-allow mo lang yung access to SMS logs. Tapos itap na yung next. Magkakaroon lang ng facial verification. So dapat wala kang suot na salamin, wala kang sombrero, tapos maliwanag. And ang gagawin mo doon pag lumabas na yung nag-open na yung selfie camera, may makikita kang frame, pagkasyahin mo yung mukha mo doon. Tapos, para maumpisa na natin, itap mo na yung start facial verification. Next naman is yung valid ID. So mag-upload na tayo, hindi pwede dito yung scan copy or duplicate copy, electronic or watermarked ID photos. Dapat yung ID na i-upload natin is makikita yung full name mo ng malinaw, ID number at saka yung pirma. Tapos, ang gagawin natin, mag-open yung camera, may makikita tayong frame doon. So, pagkakasyahin natin yung valid ID na pipicturean natin doon. So, para maumpisa mo na rin yan, itap mo lang yung take photos with camera. So, pili lang muna tayo ng valid ID na i-upload natin. Tapos, pipicturean natin yung front at saka yung back. So, ang pinili ko dito is yung national ID. Ang ginamit ko dito is yung digital national ID ko na nasa loob ng eGovPH app. Tapos, kumuha ko ng screenshot ng front at saka ng back. Tapos, nilipat ko siya sa tablet ko. So, dito sa phone ko naman, nung pipicturean ko na yung front at saka yung back dito ng national ID, so, tinapat ko lang siya sa tablet ko hanggang sa naging ganito na itsura. Tapos, tinap ko na yung confirm. Ito yung personal experience ko. So, nag-error lang siya. Hindi niya nakuha yung details na meron dun sa digital national ID ko. So, fill out ko na lang dito. Nilagay ko yung ID number ng national ID ko, title, first name, at iba. Tapos, kinompleto ko na lang din yung nasa ilalim niya. Yung middle name, last name, gender, date of birth, at saka yung permanent address. Sa permanent address, ang pinili ko dito is kung saan ako nakatira sa Pinas. Okay? Tapos, itap na natin yung next. Tapos, lalabas dito yung form para sa personal information. So, kumpletuhin mo na lang to. Dito nahihinto yung karamihan sa mga OFW. So, employment type, OFW. Sa name of employer, ilagay lang natin yung company name or yung pangalan ng amo natin. Sa work address, ang pipiliin natin dito is kung saan tayo nakatira sa Pinas. So, yung bahay natin doon sa Pinas yung ilalagay natin dito. Tapos, ituloy mo na iba pa dito. Yung job industry, occupation, job position. Tapos, sa work since kailan ka nag-start magtrabaho dun sa kumpanya mo or sa amo mo. Monthly income. I-convert mo yung sinasahod mo dito sa Saudi into Philippine peso. Yun yung ilalagay natin dito. Sa payday. Sa payday, kailan pumapasok yung sahod mo. Dito naman sa character reference information.
So, pwede natin ilagay yung kapamilya, kapatid, magulang, kaibigan. Tapos, ilagay mo lang information niya dito, pati yung Philippine mobile number niya. Tapos, piliin mo kung ano yung relationship mo sa kanya. So, ang nilagay ko dito, friends. Then, itap na natin yung save. So, na-complete na natin yung application natin for Atomic Card. So, bigyan na lang natin ng mga 3 banking days bago natin ma-check kung approved or rejected yung application natin. Once na na-approve ka na dun sa Atomic Card, so lilitaw na dito yung credit limit mo. So, ito yung card page natin. 6,000 pesos yung nakuha ko na credit limit. Pwede tayo mag-request dito. Increase spending limit. So, meron akong option dyan para mag-request na gawin 10,000. Tapos, pagdating nga pala dito sa Apply Now, ignore natin yan kasi bilang OFW, since nasa abroad tayo, hindi pa natin kailangan ng physical card. Pag nagbakasyon na lang tayo sa Pinas at saka tayo mag-request ng physical, ang iniiwasan natin dito is ibang tao yung makahawak ng ATM card natin. Para makita natin yung card details ng digital card natin, ito yung pipiliin natin. Ang unang lilitaw kagad dyan is yung physical card. Tapos yung apply now, which is sinasabi ko nga, na-ignore lang natin yan. Ang itatap natin dito is yung left arrow na yon. Tapos ito na yung card details natin. Para makita lang natin, itap lang natin to. Tapos lilitaw na yung name on card, card number, expiration date, at saka yung CVV. Pagdating nga pala dito sa lock card, mas maganda, nilalock mo yung ATM card mo pag hindi mo ginagamit. Para maiwasan natin na once na ma-hack yung card details natin is hindi magpo-proceed yung mga bibili nila. Tapos yun, pwede na natin gamitin yung Atomic card details niyan sa pagbili sa mga online shop. Katulad nito sa Noon. Sa payment method, piliin mo lang yung add new credit or debit card hanggang sa lumitaw yung card form. So, makikita natin dito Visa or Mastercard. Yung sa Atomic card is Mastercard. So, pwede natin ilagay yung card details natin dito. Yung card number, expiration date, CVV, at saka yung name on card. Yung pangalan dun sa ATM card mo. Tapos, i-check out mo na. So, imbis na tabi or tamarin gagamitin mo, pwede natin gamitin yung Atomic card natin.